ng nakamaletang mga pera. Doon nga ako nagtataka, Jessica, kasi sa kanilang earlier affidavit, isang beses lang ang natumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi, Jessica, na magturo. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, that may katibayan. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo. Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako. Kaya iimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? No, I love my wife and my children. So, I cannot do that. It's illegal from the very start. Tingin namin doon yung media forum. Yun ay press conference nila. Bakit illegal? Number 1, si Acting Senate President Gatchalian nagbigay ng instruction ng work from home ang mga empleyado. So, hindi pumasok ang mga tiga Blue Ribbon. So, yung ginawa nila kahapon, wala pong basbas yun, walang mga stenographer, walang mga recorder. Definitely, hindi po maipo-forward yun sa korte, yung mga pinagsasabi ng tao na yun. Ngayon, kung gusto nilang may record, dumalo sila sa Lunes. Bago naging senador si Erwin Tulfo, party list representative siya ng ACT-CIS o ng Anti-Crime and Terrorism Community Involvement and Support Incorporated na nasangkot din sa flood control scandal. Ang dalawa sa mga nanalong nominee nito, ang magkapatid na Eric at Ed Vicya, pinaratangan din ng mga anomalya. Naging party list ka with ACT-CIS, di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT-CIS got bilyones, although hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yun. I was out of ACT-CIS noong 2025. Wala kang nakitang ganong kalalaking mga pondo? I was the 3rd nominee. May first nominee kami, 2nd nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Pero yung ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for the Senate? I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila? No. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Yung ACT-CIS, yung Yap Brothers, nasangkot yun sa mga anomalya, di umano? Yeah, allegedly, yes. Sila raw. Pero I think wala pa naman silang kaso na lumalabas talaga. Pero nasampahan sila ngayon, meron silang ongoing sa ombudsman and under investigation. Kaso mga backer mo sila, di ba? Sila sumuporta sa'yo, yung kanilang party list, yun ang nagdala sa'yo sa politika. Ako ang sumuporta sa party list nila. Okay? Sinuportahan ko dahil tumutulong sila. Sabi ko, ano ba nangyari ito? And then deny. So you have to give him the benefit of the doubt. Iimbestigahan mo rin ba sila kung kinakailangan sa Senate Blue Ribbon Committee? Of course. Dapat yung magtuturo sa kanila, backed up by evidence. Mr. President, I move to elect the following senators as chairpersons of the following committees. Chairman Erwin Tulfo, the Committee on
accountability of public officers and investigations. As chairman of the Senate Blue Ribbon Committee that's going to investigate people in government and transactions, etc., hindi ba parang it's important na you can also withstand scrutiny? Ikaw mismo as the chairman, dapat walang bahid ng kahit na anong anomalya o anumang kontrobersya. How do you look at this? Nasa sayo yung bola, patunayan mo na talagang tumanggap ako, and then I'm ready. Didalhin mo sa korte, I'm open. Inimbitahan din daw ng komite ni Tulfo ang 18 Marines, bagamat kakasuhan din daw niya ang ilan sa kanila ng libel. Inimbitahan mo sila sa Senate Blue Ribbon Committee pero kakasuhan mo rin sila? Isisipot sila, yes. Oo. Para naman nga impartiality, mahirap naman yung ako pa magtatanong, di ba? Hahayaan ko si Senator Francis Pangilinan na magtanong. Anong tingin mo dito sa trabaho mo bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Marami nagsabi sa akin, Jessica, huwag mo tanggapin yun, sakit sa ulo. Kung hindi ko naman tatanggapin, sinong tatanggap? Tamaan na ng tamaan, di ba? Naniniwala ka doon sa sinabi nila? Kasi nung nag-coup sila Cayetano, di ba, sabi nila, hindi naman ito about the impeachment, kundi this has more to do with the flood control hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. Doon ko naman sasabihin sa kanya, both naman, hindi lang naman impeachment yun, hindi lang flood control. Anong tingin mo dun sa mga nagsasabi na selective naman yung mga pag-iimbestiga na yan? Naramdaman ko yan kahapon eh. Kasi may kasamahan akong dalawa doon sa affidavit ng mga Marines, hindi na binanggit. Ako na nasa majority, nabanggit, at saka si Tito Sen. So yun yung gusto ko malaman. Kaya gusto ko yung totoong, kahapon naman, di naman hearing yun, media forum yun, press conference. Sa Lunes, talagang totoong Blue Ribbon hearing. So anong tingin mo? Kasi previously, di ba, ang reklamo is parang hindi natutumbok yung mga masterminds. Itong yun na nga yung gusto kong massive corruption scandal. Yun na nga yung gusto kong tumbukin sa floor. Kaya sabi ko, with amendments. So tutumbukin mo si Speaker Romualdez? Invited siya sa Monday. How about the President? Kung mayroong mga testigo, basing on this testigo, we will invite him. Yung anak ng Presidente, si We will Congressman invite him Marcos. kung talagang mayroong accusation. Parang tabula rasa. Are you starting from that, from scratch? Kumbaga, Yes. Nakaatang sa balikat mo eh. knowing politicians, pag magkakaharap sila, ba't personalan na? Yung mga magkakaibigan, magkakumpare, kumare, nag-uusap sila at the end of the day. Kaya nga, meron yung efforts na sama ka na sa amin. No, ikaw sumama sa amin. Kakumbinsin mo ka, dito ka na sa amin, paring Erwin, mas maganda dito. Bibigyan ka namin magandang komite. Yung mga magkakaibigan, cheese, nadala siya ng mga barkada. Si Senator JV, Senator Raffy, si Senator Gatchalian, magkakaibigan sila. Nagbago yung pananaw ni Cheese, parang na-repression na raw siya sa community, family niya, tinatanong daw siya ng mga anak niya, parang nahihiya siya. So, no choice siya kundi pumasok. Senator, sorry ha. Pag si Cheese, lumutang uli yung pangalan, ano yun, iimbestigahan mo rin ba? Nandoon na sa ombudsman eh. Pero kung may bago, Kung may bago na naman, tingnan ko, kung pareho yung sinasabi, lulutang na naman singo, sabihin ko, doon ka na lang kayo, i-file mo na lang ito. how about kung may mag-o-over the bakod at may kaso rin? Yung papasok sa amin na may kaso, problema po ng ombudsman yan. Out of your hands. Tapos yung sinasabi ng ombudsman, Boying Rimulya, 9 to 10 daw sila. 9 to 10, may maiuwang kaya sa mga senador? 9 to 10, tama 10 sila doon sa kabila. Sila lahat? Biro lang. Biro lang. Okay, so what to expect? Well, depende. Kung magpatawag ng special session, sabi na nga, may 13 kami, darating yung pang 13 para formally makapag-elect kami ng Senate President na. Yung special session with the President? Yung sasabihin ng President na special session. Pwede ba yon? Pwede. Eh di ba co-equal branches kayo? Can he summon you to a special May session? mga LEDAC kami, may mga priority bills kami and laws na kailangan pasahin. Pag hinabol, kailangan habulin. National budget is one. Kung nakabakasyon kami, kailangan special session, magre-request sa palasyo para mapasa yung national budget. May mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13? Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. 22 na lang kami. So, right now, 12 kami.
So nakakalamang kami. Kaya kahit di sila sumipot, may koro, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan. Merong mga kumalat na mga video mo in the past na binibira mo si Trillanes, si Risa Ontiveros. Tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Ontiveros. Makinig kayong dalawa, ha? Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas kayo, eh. That was me. That was me. Yeah. So paano yun? Magkakakampo na kayo? Well, because syempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun di ba? Now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot Depende or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? Kaya nga po, yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko, na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. Bakit napaka-massive naman yata, napakalawak ng nakawan sa gobyerno? Hinayaan na naging kultura, na naging culture, yung pagnanakaw at walang sumisita. Ang nasisita lang yung mga ordinaryong government employee na kung nag-uwi ng pencil, ballpen, 1 litro ng gasolina, yung mekaniko. Kaso, pero may narinig ka ba over the past several years before this flood control, may nakulong. So this time, we have to make sure na we really mean what we say. Kasi mawawala ang tiwala ang taong bayan sa'yo.